Magandang araw mga kabakal. Araw ng Huwebes ngayon, May 16 at dumating na nga po yung materials natin para dun sa gate na gagawin natin sa Anguno. Baka po magtaka kayo kung bakit maikli yung mga tubo natin. Opo, hinati lang po natin sa tatlo yung isang buong tubo. Bali 2 meters nga pala yung putol nito. At ito nga po yung resibo natin at ang galing naman talaga ng DFC. May pa-voucher pa worth of 200 pesos. Ang kagandahan pa nito, wala silang minimum required pero maa-avail po natin to sa susunod na transaksyon. Kaya kung ako sa'yo at ganito naman ang mga ginagawa mo, huwag ka na kung saan-saan pa kumukuha ng mga materials ng mga katulad nito sa DMC Stainless Steel. Sigurado ka rito. 304 nga pala ang mga materials natin. At para naman dun sa mga customer natin, para hindi maloko, hanapin agad ang tatak na nakaokit sa mismong tubo. At para makasiguro, piliin ang tatak sigurado. Walang iba kundi ang Sanrio. Pangsamantala ko lang muna parang pinatong sa lamesa to. Iniwasan ko kasi na magasgasan. Dahil nga makintab na yung mga tubo na to, kailangan ingatan. Medyo masilan kasi pagdating sa mga ganitong tubular, hindi katulad ng round tube, madaling linisin. Bali simple lang pala ang design ng gagawin nating gate na to. At ipapakita ko rin sa inyo sa susunod nating mga video. At ito na rin po pala ang mga plancha natin. Pero alam nyo po ba, minsan nangyari sa akin, 304 ang order ko, pero ang pinadala 202. Di ko alam kung nagkamali o talagang sinadya. Pero paano po ba natin malaman na tama yung pinadala sa atin? Sa plancha po kasi, hindi katulad ng mga tubo na may nakaukit na 304. Meron po kasing chemical na pangpatak nito para malaman natin kung 304 o 202. Pero paano naman po kung wala kayo? Tupiin nyo lang po ng bahagya yung kanto ng plancha nyo. Pag medyo malambot, sigurado ka sa materialis mo. Pero pag nanlaban yan, ibalik mo na sa supplier mo yan. Sigurado po ako, 202 yan. Silipin po pala natin ang pinagkargahan ng mga materialis natin. Medyo masikip na po kasi yung iskinita namin dito kaya hindi na kayang ipasok ang sasakyan. Pero hindi naman po ganun kalayo mula kanto kaya okay lang. Medyo looban na rin po kasi itong aking gawaan. Sabi nga nila bakit daw hindi pa ako lalabas at mangupahan. Tama nga naman, sa negosyo po kasi importante talaga ang pwesto. Kaya lang sa ngayon kasi hindi ko pa kaya ang upahan dito sa amin. Mas okay na rin to. At least sarili ko. Pero sana darating ang panahon na makakuha ng maluwag at mas magandang pwesto. Di ko nga lang alam kung kailan ang panahon na yun. Alam nyo po kasi sa totoo lang po, hindi naman ako namuhunan ng malaki dito nung nag-umpisa. Naalala ko dati, ang tanging gamit ko lang ay welding machine, isang grinder at isang barena. Hanggang sa unti-unti ko na nabili ang mga gamit na gusto ko. Pero marami pa rin ang kulang. Kaya nga nung nakapag-ipon ng konti, binili ko kaagad yung pwesto na to. Pwesto ko kasi dati sa harapan lang ng bahay ko. Dinakop ko na pati kalsada. Yun nga lang, nakakahiya naman sa mga dumadaan. Mula po kasi nang lalipat kami dito sa Montalban, medyo nahirapan ako mamasukan. Bukod po kasi sa mababang sweldo, napakalayo pa ng biyahe ko. Ito nga pala yung kinargahan ng mga materialis natin, L300 na Lalamove. Yun po ang dahilan kung bakit putol-putol po yung tubo natin. Medyo mahal na din po kasi pag kayo malaking truck ang ibok natin. Ito na yung pang-apat na plancha natin. Kailangan lang dahan-dahanin sa pagbaba para maiwasan din natin yung gasgas. Ito ang pinakamahirap sa lahat pag nagasgasan yung mga ganitong plancha. Di mo na kayang burahin. Di mo na kayang ibalik sa dating kulay niya. Si DMC na nga rin pala ang nag-book sa Lalamove na to. Kaya maraming salamat talaga kay DMC. At syempre, kay Sir Driver na naghatid sa mga stainless natin. Chinik ko kasi yung mga stainless nung dumating at nakita ko walang gasgas. Kaya sigurado akong iningatan talaga nila. Minsan kasi pag nagpa-deliver ako dito, puro gasgas yung plancha at may mga UP pa. May mga lubog yung tubo. Kaya maraming salamat po sa inyo. At ito na nga po yung materials natin, dumating na. Apat na plain sheet. Tapos ito yung mga 2x3 natin. So lahat yan 1.5. Siyempre, tatak Sanrio yan. So yan. O, makikita nyo. Makikita nyo po kung gaano po siya kakapal. Ayan. Yan. At titignan pala natin yung nandun sa karton. Nandun yung mga consumables natin saka yung patulis na design. So tingnan natin nandun sa bahay. Tingnan natin yung kalagay dito. So ito na yung consumables natin. Ayan. At di na pala ako nag-request ng mga sandpaper dahil marami pa naman akong 1,000 doon. So ito lang, puro flap disc lang. So dalawang klase yung flap disc natin. Ito. At dalawang klase yung number 80. Tapos ito 320. Tapos meron din tayong number 80 na ibang klase naman. Ayan, ito. Ayan, number 80 din yan. Parehas number 80. Ayan, tapos gray days. Ayan, meron tayo. At yung pinaka-design natin. Ito. Yung pinaka-design natin na patulis. So, ayan. So, meron tayo ditong 40 pieces. So,
nasa 40 pieces naman siguro to, wag na natin bilangin. At yung cylindrical natin, ayan, para doon sa service gate. Okay, so kumpleto na yung materials natin. Aray, naku, natusok pa ako ah. Oh, napakatulis po kasi nito mga kabakal, kaya ingat lang po kayo nito, napakatulis niyan. Kaya ayun, at pinadaanan ko na rin yung gagamitin nating pillow block sa Santa Mesa. So yun, 2:30 na nung dumating yung materialis natin. Kanina pa naman alas 10 yun, umalis dun sa inorderan natin. Kaya lang, na-traffic daw yung lalamove natin. So, ganun pa man, salamat pa rin at dumating ngayong araw yung materialis natin para bukas maumpisahan na natin to. So, kita-kita na po tayo sa next video at sana samahan nyo pa rin ako dito sa ating gagawin na to. So, maraming salamat.